uri ng politiko out there. Nakakainin po ang bayan natin kung hindi ho tayo magiging vigilant. Lumalabas po ba na lumalabas po sa sinasabi ninyo para makalaban tayo sa kasamaan kailangang manalo tayo? Kinakailangan po. Gusto natin Kinakailangan po. There is a time for symbolic protest. And in a sense, 2007 was my way of protesting symbolically. Kaya nga, pagka pinapakilala po ako ni Senator Noynoy, sasabihin niya, ito po si Dr. Bautista, kalabang ko doon noong 2007. Pero nakasama ko sa debate at nakita kong meron naman palang sinasabi si Doktor. Kaya pati po si Senator Aquino, nakita na merong ganda ang plataforma ng Kapatiran Party. And as I said, I continue to try to live by the ideals and principles of the Catholic Church. Pero ang social teachings of the Catholic sasabihin Church. naman po ng iba, baka naman sa paggawa natin ng ganito, madarang tayo. Kumbaga, magkaroon na tayo ng pabigat sa ating sarili at hindi na rin natin magampanan yung dapat natin gawin. Totoo po yun. Totoo po yun. But we have to be effective. Before we can become good, we have to become effective. So masasabi niyo po ba na kaya po tumatakbo ngayon si Senator Noynoy Aquino is to fight the evilness of the PGMA administration? Hindi po. There is a culture. We are fighting against a culture of impunity and death. Yun ang nakakatakot po dito sa ating bayan. And that is why napaka-bagsak po ng ating ekonomiya. We are unproductive dito sa bayan natin. Pero kung itatapon po tayo sa ibang bayan, we become productive. Umuusbong po tayo sa Dubai, sa Bahrain, sa Amerika, sa Korea, sa Hong Kong. Yun ang problema nga dito eh. Kung nandito po tayo, sobra ang daming corruption, katiwalian. Hindi ho tayo nagiging productive po dito sa bayan natin. Pero niniwala po ba kayo na hindi lang naman po corruption ang naging problema ng ating bansa? Marami rin po tayong ibang problema tulad po yung marami rin po sa ating mga kababayan ay parang medyo tatamad-tamad po. Hindi nga po totoo yun dahil experiment na naman po ito eh. Ilagay niyo yung tamad na si Dr. Bautista sa Pilipinas, itapon niyo sa Amerika, nagiging successful. So, kumbaga yung katamaran ng ating mga kababayan ay selective. Kapag hindi sila Hindi tamad po, sila. nagiging cultural po eh. Para bang Naging itong habit. ating culture does not allow us to maximize our potential. Malungkot ko pong sinasabi yun, pero we have to get over that. Because ang problema po ay hindi sa pagkatao ng Pilipino, kung hindi sa reigning culture of impunity and death. Ano po ba yung mga characteristics ni Senator Noynoy na sa tingin niyo po ay magtatanggal po ng ganitong klaseng kultura sa mga Pilipino? Alam niyo po, tandaan niyo, si Senator Noynoy Aquino, anak ng presidente for 6 years. Congressman, 3 terms. Senator, 3 years. Wala po kayo maririnig ni chismis na nagnakaw yan ng piso. That, for me, is a big achievement. Wala pong, ang ganda po nun. Not once did we hear of him taking advantage of his position as the son of a president. Well, Grabe yun. ang sabi naman po kasi ng iba, pwede po sabihin nila na hindi naman po proof ang chismis kung kurap ang isang tao o hindi. Totoo po yun. And at the same time, marami rin po nagsasabi na kasi mukhang insignificant politically at that time si Ginoong Noynoy Aquino. And in fact, even before the death of her mother. Of Hindi his po ba? mother, you mean? Of his mother. Opo. Hindi, pero kaya nga po, he was a 3-term congressman, 1/2 term senator, walang bahid. Ano pa man? Kaya po, ibig ko sabihin, kasi walang gaanong pumapansin sa kanya dahil hindi siya isang threat. Correct. Well, Kumbaga, si masasabi Villar niyo po, yun. Masasabi niyo maraming po yun. sinasabi tungkol kay Villar dahil siya ay isang major threat. Pero siguro po ngayon, naglalabasan na rin yung kay Noynoy dahil threat na rin po siya at Totoo po yan. maging presidente ng Pero mga bayan. ano po ba yung napapakinggan natin kay Noynoy at this point? Ano po ba yun? Ako po, may sabihin po Opo. ako personally. Kasi, parang as the election day is coming nearer, marami na po na lumalabas na mga criticisms for Noynoy Aquino. One of which is, nung siya po ay senador, siya po ay nag-file ng 8 or 9 bills. 8 or 9 bills. And none of those bills were actually enacted to laws. So, kumbaga,
binabayaran ka ng taong bayan para maging senador ka, para mag-legislate ka, pero wala kang nagagawang batas. Ano po masasabi niyo Ang doon? bayan nga natin, ay sobra-sobra na sa batas. Kung iyon po ang pagbabatayan nyo, si Ponce Enrile na dapat ang maging Pangulo natin. Pero Ponce Enrile started out as Customs Commissioner in 1965, Secretary of Finance, Secretary of Defense, Congressman or whatever. Tumakbo po yan sa Senado 1972 o 1969, natalo. Ito ba? Ang bayan po natin ay sobra-sobra na ng batas. Wala lang nga tayong implementation ng ating mga batas. Ang kinakailangan po ng ating bayan ay mga pinunong malinis ang puso at malinaw ang pag-iisip. Well, hindi lang naman po yun ang basihan, kumbaga, hindi naman po yung marami tayong batas, hindi na kailangan gumawa ng batas. Kung ganun po kasi, dapat wala na pong senador at congressman. Ang mahalagang function po ni Senator Aquino as a senator was his oversight in the budget. Fiscalize. Pero- Kung makita niyo po yung kanyang performance as a fiscalizer, that's how we say it here. Talagang line by line, talagang kinukulit niya yun. Pero since po galing po kayo sa US, di ba? Opo. Aware po ba kayo na yung fiscalizer, it doesn't Well, even yeah. exist in the English dictionary? Oo nga po. So, Kaya hindi sinabi ko, kaya sabi niya sinabi ko, dito sa that's atin, yung tama. only in the Philippines. Only in the Philippines. So, yung pag-fiscalize nga po ba niya ng budget natin, so this was actually done to curb the corruption present in the administration? Absolutely. Oversight po ang Senado. Mahalagang function po ng... So, being a fiscalizer, exactly how much money was he able to save from being stolen? Mahirap na po. Well, I think that question we can address to Senator Noynoy Aquino himself. Correct. Opo. Pero at the same time, on the same point, halimbawa po siguro kung ang isang mayor, wala rin ginawa kundi mamuna ng mga iba tungkol sa mga graft and corruption ng iba, at wala na siyang nagawa rin sa kanyang bayan, mapupulaan naman din siya, hindi po ba? Totoo po yun. So, ang senador po, ang talagang main function niya is magawa ng batas. Kumbaga, fiscalizing, kung sabihin natin, gamitin natin yung word na yun, maliit na portion lang yon. Hindi po yun ang dapat na majority Tatanungin ko portion. po kayo. Kasi ang tama pong fiscalizing ay paggawa ng sistema na magagawa natin sa pag-introduce ng magandang klaseng batas. Tatanungin ko po kayo, Arnel. Ginoong Enrinal. Sa inyong palagay, Apelido ko yun. sa inyong palagay po, si Senator Benigno Aquino Jr. ba isang bayani? Hindi pa po namin alam dahil wala pa kaming gaano nakikitang kanyang kabayanihan. Si Senator, yung pong pinasang. Yung kanyang ama. Yung kanyang ama. Ako po, Bayan. palagay ko siya isang bayani dahil Hindi ko meron ba? siyang choice. Opo. Meron siyang choice na kung gusto niyang gawin ang dapat Magandang niyang gawin, yun, di ba? pwede siyang umiwas. Pero kung gusto tatanungin ko po sa inyo, Apo. siya'y naging senador. Meron ba kayong natatanda ang batas na ginawa ni Alam ko Senator po, Ninoy Aquino? wala po siyang naipasang batas. Hindi ho ba? So, ang para sa akin naman po, So, huwag po natin gagamitin criteria yun. para sa akin naman po, yes, yung Filipinos po is considering him as a hero of the Philippines. Pero para sa akin naman po, mas maganda kung sana hindi na lang po siya bumalik. Kasi kung buhay ka, mas marami ka pang pwedeng gawin eh. Kaya nga, makikita mong bayani ang taong yun because he had a choice. Ang gagawin lang naman niya, kakausapin niya si Marcos, yun yung kanyang paki. At he came unarmed. He thought he was going to bring journalists with him to protect him. Pinatay siya. Pero, di ba Kaya po, nga, kung nakuha siya makikita ng niyo, death threats? yung mga ampatuan nga ngayon, di ba? Pinatay nila kahit na puros babae at mga journalists yun. Hindi nila ginalang because of the reigning culture of impunity that you can trace back to the original sin, the dictatorship. Na pinabayaan po natin. Ang mangyayari po ngayon, yung mga ninakaw po nila, pwede nilang hinukay na nga lang isang butas, tinapon lahat ng pera doon. Ngayon gagamitin nila sa kampanya para mangampanya. At mananalo sila. Dahil sobra-sobrang kanilang ninakaw. Wala na ba nakakaalalang na sila lang ang tanging nasa Guinness Book of World Records sa pagnanakaw, ang mga Marcos. Pero, Ganun ang daming ninakaw nila. kasi nabasa niyo po ba yung sinabi po ni dating pangalawang pangulo na Doy Laurel? Opo. Yung sinabi niya, bago mamatay si Marcos, pinapunta siya ni Imelda Marcos kay Marcos noon para may sasabihin niya si Marcos sa kanya na ibibigay ko yung aking parang possessions like money sa mga Filipino people. Nag-aantay pa rin ho kami. Ang problema po kasi dito, since Vice President po ni Cory Aquino si Doy Laurel, gusto po sana i-relay ni Doy Laurel to kay Cory Aquino pero parang in-ignore lang po Hindi, siya. pero